Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat, at narito naman po ako upang magbabahagi ng mga panibagong mensahe para sa mga barahan na aking ilalatag dito. Kung ano pang mga mensahe ng baraha ay akin pong sasabihin sa inyo. Ayan. Narito na naman ako at muling magbabalik. Ayan. At kung ano ang mga mensahe na ibababa ng mga baraha. Matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit itong barahan na ito, at gagamitin natin ngayon. Yan. Kukuha tayo ng 13 na baraha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13. Yan po mga mensahe. Yung tao na dito na yung tao na nagaano sa inyo ngayon ay minamanifest niya, at lagi siyang kumbaga nagme-meditate siya, at lagi ang gusto kasi nito na ang iyong parang hinihiling niya na ikaw ay bumagsak, yung mga blessing ninyo ay hindi papasok yung mga blessing sa inyo. Ito yung mga kahilingan ng taong ito. Ito ay isang may alam din sa spiritual, itong babae na ito na gumagawa sa inyo ng hindi masama. Ito ay nagka-curse siya o nabibigay siya ng sumpa sa inyo na at hinihiling niya na kayo ay hindi uusad sa buhay. Itong ano na ito. Yan. At ano itong tao na ito, yung ang gusto ng tao na ito na ay siya ay makasarili. Itong tao na ito ay sakim sa larangan ng spiritual o sakim sa kung anumang uri ng bagay. Maaring gusto nito siya lang ang angat, gusto lang nito siya lang ang meron. Sumisimbolo nito sa mga espada na ito na hawak ng matandang babae na ito. Ito yung ang gusto nito, yung gusto niya yung nasa kanya na lahat, gusto pa niyang kunin yung nasa iba, yung meron yung iba. Kaya itong tao na ito ay talagang gahaman at sakim itong tao na ito na gumagawa ng masama sa inyo. Ito ay makasarili. Yan. At sakim ito sa mga lahat ng anumang uri ng bagay, maaaring ari-arian, lupa, ari-arian, negosyo, kung ano mang gusto nito, siya lang ang meron, siya, nasa kanya lahat. Ayan, itong tao na ito. Yan. Ang gusto nito kasi na ang gusto nito na mangyari sa buhay mo na hindi ikaw ay hindi magtagumpay sa anumang uri ng meron ka. Gusto nito lagi kang bigo, hindi natutupad ang iyong mga ginagawa. Yan. Ito ang niya, ito yung gusto niyang mangyari sa inyo. Yan. Maaring yung love life nito gusto nilang sirain, yung kapirahan mo, yung kabuhayan mo o hanap buhay o negosyo, gusto nitong sirain ng taong ito ang inyong buhay. Itong mangkukulam na ito. Yan. At sa susunod ay tinatawag natin sa susunod ay kung makakapag-ipon ulit ako at mayroong magpapareading sa akin ay
mag-aabil ulit tayo ng mga ibang baraha para kahit papaano ay meron naman tayong bagong koleksyon. Ayan. Ayan. Ikaw dito mga kapatid, kahit anong bato sa iyo ng mga spell work o black magic ritual o kung ano mang mga sumpa na ibinigay sa iyo dito, yan, kung ano man ang kahilingan nitong yung babae na ito na hindi maganda, ay ikaw dito mga kapatid ay palaban ka dito sa mundo ng spiritual. Hindi ka basta-basta magpapatalo dito. Ikaw dito ay dinidepensahan mo rin ang inyong mga ang iyong sarili mga kapatid. Dito palaban ka dito at marami ding nagtatanggol sa iyo sa mundo ng spiritual. Maari yung mga namayapa mong mga mahal sa buhay. Ayan, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga gumagabay sa iyo. Yan. Yan mga kapatid. Palaban ka dito kasi may mabuting puso ka dito eh. Hindi ka basta-basta dito kasi divinely guided ka dito sa sino mang makakapanood nito. Ikaw din ay naniniwala sa Panginoon, sa Diyos o sa anumang uri ng ang mga Diyos o kung anumang uri ng mga sa mundo ng spiritual. Kaya itong mga kalapati na ito, yung mga puting kalapati na ito, yan yung mga gumagabay sa inyo sa mundo ng spiritual. Yan ay mga maaaring anghel o kung ano man na gumagabay sa inyo. Kaya hindi po basta-basta matitinag o hindi ka basta-basta matatalo dito dahil ikaw ay divinely protected. Yan. Isa din kasi sa kinakakainggitan sa inyo, yan isa kasi sa pinakaiinggitan sa inyo dahil ikaw ay marunong kang manamit o makibagay sa iyong katawan, o maring may nakita ako dito na kayo ay tinatawag na Queen of Wands. Ikaw dito ay maganda, maaring may magandang pangangatawan kasi isa din dito sa kinakainggitan ng taong ito sa inyo. Kaya ginawan ka ng masama dito. Baka maaring ikaw ay professional din dito na ginawan ng hindi maganda dahil sa inggit. Ayan. Kasi dito yung hindi ka rin basta-basta dito kasi meron ding nagtatanggol sa inyo sa mundo ng spiritual. Palaban ka diyan mga kapatid. Yan. Ito ang ayaw niya na makita sa inyo. Yan. Kung ikaw ay umaasenso, ayan. May nakikita ako dito na nakapagpundar na ng mga lupa, bahay o kung ano man. May nakikita ako dito na merong mga alagang baka, alagang aso, kung ano man na parang isang farm ito na isang pwesto ng isang farm na mayroong bahay, lupa o sasakyan dito na ipinundar mo na ikaw ay naging successful dito sa iyong pagsisikap. Yan ang isa sa minamanifest nito na maudlot ito. Ikaw ay malugi o kung ano man, mawala itong mga pinaghirapan mo. Yan. Pero parang malabo itong ang iniisip nitong tao na ito dahil ikaw dito ay palaban. Yan mga kapatid. Yan. Kung ginawan ka ng mga black magic ritual o kung ano man na mga itim na mahika o sumpa, barang tigalpo o kung ano man, ay ikaw dito mga kapatid ay nakikipaglaban ka dito sa kanila. Nilalabanan mo ito o hindi ka pumapayag na gawin sa inyo ang mga pinagagawa nito sa mundo ng spiritual. Yan. Nilalabanan mo ito, ang mga gumagawa sa iyo ng masama. Yan. Kahit inaatake ka na ng mga uwak o kung ano mang mga masasama, ikaw ay binabatuhan ng mga death spell, black spell o kung ano man na mga ritual na ginawa sa iyo, ay nilalabanan mo ito. Hindi ka papapayag dito na ikaw ay matatalo sapagkat naniniwala ka na mayroong Panginoon.
Ayan, kaya nilalabanan mo sila at hindi rin papayag ang Panginoon na ikaw ay malupig dito sapagkat kahit kailan hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Ayan. The Hierophant. Ito. Maaring ang taong ito na gumagawa sa inyo ng masama ay meron ding mga kasamahan din ito para ikaw ay pabagsakin o patumbahin sa mundo ng spiritual o physical man. Yan, nakikipagkulab ito na merong kontak itong tao na ito dahil kung siya lang kasi mag-isa mga kapatid, kung siya lang kasi mag-isa ang aatake sa inyo, mahihirapan siya mga kapatid dahil ikaw ay palaban dito. Kaya humingi ito ng tulong sa iba o rest back sa iba po para matalo ka mga kapatid. Ayan, matalo ka nila o humingi ito ng rest back sa mayroong alam sa spiritual na gumagawa ng masama. Kaya nakipagkulab ito. Ayan, di niya kasi kaya mga kapatid. Ang gusto kasi niya mga kapatid, yung mga tinatawag na naipundar mo. Ayan, yung mga naipundar mo o kung ano man yung nagawa mo sa iyong buhay na ba't ikaw naging unti-unti nagiging successful. Ang gusto kasi nito mga kapatid, meron na siya, gusto pa niyang kunin yung sayo. Ang gusto nitong tao na ito, kaya hindi ka basta-basta mapabagsak nito. Naghanap ito mga kapatid ng kasama para buwalin ka o pabagsakin. Ikaw ay patumbahin nito para makuha yung tinatawag na iyong mga naipundar. Pero malabo rin itong mapapapunta sa kanya dahil unang-una sa lahat mga kapatid ay hindi ka naman basta-basta matitinag dito dahil meron ka ring alam din sa mundo ng spiritual. Meron ka ring alam, meron din ako nakikita dito na nag-aaral din ng mga lihim na karunungan upang labanan ang mga gumagawa ng kasamaan. Itong ginawa nito sa inyo, yan, itong tatlong na ito na itinarak sa iyong bandang puso, yan, ay bandang huli ay sila ang makakaramdam nito, magbabackfire ito mga kapatid. Sila dito ang magkakasakit sa ginawa nila sa iyo. Yan, sinisipon pa ako. Yan. Itong the strength na ito ay feeling nito ay malakas siya. Itong tao na ito, siya ay malakas, makapangyarihan sa mundo ng spiritual. Kaya ang gusto nito mga kapatid ay gawin ka nitong tinatawag na hanggang gusto nito ay parang tinatawag dito na parang maging maging alipin kanya dito. Gusto nitong tao na ito na sumasabotahe sa inyo. Ayan. Kasi dito mga kapatid, alam mo na kasi dito mga kapatid na siya yung sumasabotahe sa inyo, pero hindi ka lang umiimik dito sa pinagagagawa niya. Ayan, dito dahil ang gusto niya kasi, ang leon na gusto kasi nitong babae na to, yung leon na ito. Kumbaga ikaw dito, kung sino man ang gumagawa dito, kumbaga ang leon na ito ay gusto nito mapaamo at gusto niyang sundin mo lahat ang gusto nito. Ayan. Pero hindi ito magtatagumpay mga kapatid, itong babae na ito. Ayan. Ace of Pentacles mga kapatid. Ikaw dito ang magwawagi sa huli mga kapatid dahil sa iyo nakatuon ang liwanag. Yan. At hindi ka matatalo dito sa mundo ng spiritual sapagkat pumabor sa iyo ang universe o ang ating Panginoon, ang iyong mga spirit guide. Ang mga gabay mo ay hindi ka pinapabayaan sapagkat nakikitaan ka nila dito na ikaw ay may mabuting puso at maganda ang iyong hangarin sa iyong kapwa. Ayan. Kahit anong ritual pa ang isasagawa nito sa bundok o kung saan man itong isinagawa ang ritual na ito, kahit humingi pa ng rest back ito, ay hindi talaga ito sila magtatagumpay. Ayan. Darating ang araw mga kapatid ay ang tinatawag na dasan, ikaw ay magsiselebrate dito mga kapatid. Itong mga tao na ito na sumasabotahe sa inyo ay
maaring titigil na ito mga kapatid, dahil maaring titigil ito kasi alam niya nilang mali ang kanilang ginagawa. Titigil ito sa kanilang mga ginagawa sa inyo. Yan. Kasi hindi din naman nagtatagumpay yung kung ano man ang ginawa nila sa inyo, ay hindi ito magtatagumpay. Kung sakaling may biniktima man sila na kung sakaling napatumba nila dati ang mga ano nila, ikaw dito na kinalaban niya upang subukin ka, ay hindi sila magtatagumpay dito. Yan. Itong tao na ito ay nagdadalawang isip ito yung chariot na ito. Nagdadalawang isip ito kung itutuloy niya pa ba ang ginagawa niya o hindi, dahil dito ay naguguluhan na siya sa isang sitwasyon na parang inuusig siya ng isang konsensya na hindi naman na ginawa niya ng masama ang isang tao, na hindi naman siya inaaway o kung ano man. Makukonsensya itong tao na ito. Ayan ang gagawin niya mga kapatid. Siya ay aalis na lang at iiwas na siya, titigil na siya sa kanyang ginawa na pananabutahi o gagawin sa iyo na sa spiritual, dahil inuusig na siya ng ang dragon kasi mga kapatid ay sumisimbolo yan ng isang diablo stick sa diabolika, yung tawag diyan, diabolika sa spiritual. Yan ay sumisimbolo ito na nasa sa impyerno. Inuusig sa dito mga kapatid, yung ginawa niyang kasamaan sa iyo ay kasamaan ang ginamit niya, ngayon ay bumalik sa kanya. Inuusig ito, kaya aalis na lang itong tao na ito at titigil ito sa iyo, titigil. Yan. Kasi na-realize na nito na bumalik din sa kanila ang ginawa nilang kasamaan sa inyo. Itong ginawa sa iyo, yan tatlong tarak na yan ay bumalik din dito sa tatlo na nagkulab na ito. Ayan. Ayan mga kapatid, kuha tayo ng isa. Ayan. Ikaw dito ang magtatagumpay, ang Ace of Wands, magtatagumpay ka dito sapagkat pinagkalooban ka dito na kung ikaw man ay manggagamot dito. Ayan, kung ikaw man ay manggagamot, ay pinagkalooban ka dito ng bagong kakayahan ng ating Panginoon. Yan, bagong kakayahan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ng iyong angel, ancestors, masters, at ang iyong manggagabay na elementals, na magkaroon ka ng bagong kakayahan kung ikaw man ang manggagamot dito. Kung ikaw man ay isang normal na tao na makakapanood nito, o isa kang normal sa isang mga subscriber ko, ay kayo dito mga kapatid ay binigyan ng mensahe ng Panginoon na kayo ay pagpalain dito mga kapatid. Kasi kung ano ang sakit na ipinaranas sa inyo ng mga taong sumasabotahe sa inyo, ay darating ang araw mga kapatid, darating ang judgment day mga kapatid. Kung tayo dito sa batas panlupa ay mayroong batas din, may batas din tayo sa spiritual. Yan po ang ang katotohanan diyan mga kapatid. At darating ang araw, darating ang the judgment o kahatulan sa mga taong ito, ay mahahatulan ito mga kapatid, itong mga tao na ito na sumabotay sa inyo. Alam niyo kung ano yung mga judgment o hatol sa isang tao na gumawa sa inyo ng masama. Ito yan mga kapatid. Pagkasamaan ang ginawa sa inyo, ay kasamaan din ang balik. Maaring ang taong ito ay maaring sila ay magkasakit, maghirap, o tinatawag na ang pamilya nila ay parang hindi nagkakasundo mga kapatid. Yan ang tinatawag na judgment, yung tinatawag na karma o balik sa kanila. May karma yan mga kapatid. Pag ang karunungan kasi sa spiritual na hindi mo ginamit sa tama, ay meron pong balik yan mga kapatid. Meron kang pananagutan dyan.
Kaya hindi basta-basta ang pagsasagawa ng isang pagtatahak ng isang lihim na karunungan. Dapat balanse ang iyong pag-aaral diyan, tulad ng liwanag at dilim. Ayan, balanse dapat yan mga kapatid. Pag lumamang ka ng lumamang ka sa dilim, ay dilim talaga ang ano mo diyan, ang kagagawan mo, ang magiging ano ka, magiging itiman ka, maaaring maging isang witch ka rin. Dalawa kasi ang witch mga kapatid, may black witch at white witch. Ayan po mga kapatid, yan ang yan ang mga tinatawag na black witch. Ang black witch kasi mga kapatid, yan po ay mga tinatawag na mga mangkukulam. Yan. Ang mga white witch naman ay yan yung mga babaylan, yung mga putian yan sila, may mga ano yan, may mga gabay din yan silang mga elementals. Ganon din ang mangkukulam. Ano din sila, itim lang kasi sila, pero gumagawa talaga sila ng masama. Yung babaylan naman kasi mga kapatid, ang ano kasi ng babaylan, may batas din. Pag ang babaylan kasi sinaktan, ay mga pamilya niyan at sinaktan mo yan, ay talagang kakampi ang babaylan na yan sa pamilya niya. Ayaw niya na ang pamilya niyan ay yung pamilya niya ay tinatawag na inaapi. Pag nalalaman nilang inaapi ang pamilya niya, kamag-anak o kung apo o kung ano man yan, at yan ay nakarinig ng talagang yan mga kapatid, ay yan ay namamarusa din ang mga babaylan. Depende sa sitwasyon kung sino ang tama, parang namimili din sila. Yan ang katotohanan dyan, namamarusa din yan sila. Hindi lahat ng tinatawag na, hindi lahat na kasi puro kabutihan ang mga meron din yan na namamarusa din yung mga yan. Pag inaagrabyado din sila, namamarusa yan. Kaya hindi basta-basta ang pagiging isang kasi pag ikaw kasi ay magtahak ng isang lihim ng karunungan, o ikaw ay magiging manggagamot, yan ay malaking responsibilidad yan mga kapatid bilang isang manggagamot. Kasi bawat hawak mo sa pasyente mo ay buhay ng pasyente ang nakataya, at buhay mo rin, isa rin sa paa mo na nasa hukay ang nakataya dyan mga kapatid. Hindi basta-basta ang pagiging manggagamot o tinatawag na faith healer. Ito kasi mga kapatid, na pinasok ko kasi itong tinatawag na pagtatarot. Ayan, ang sabi kasi nila mga kapatid, ang sabi daw nila kasi mga kapatid, ang pagtatarot daw ay tinatawag na masama daw. Tinatawag nilang kampon daw ng tinatawag ng demonyo, o gawa daw ng demonyo itong pagtatarot. Nasa tao po yun mga kapatid, kung ang pagtatarot niya ay sa masama, ang pagtatarot niya ay nasa mabuti, nasa tao po yun. Ang tao po ang magdadala ng kaaralan niya kung gagamitin niya sa mabuti o masama. Ganito yan mga kapatid. Yung mga propeta kasi mga kapatid dati, yung mga sinauna kasi mga propeta dati, tulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moises at ni Noah. Ayan, sila kasi yan mga kapatid. Hindi ko naman sinabi na isa din akong propeta mga kapatid. Hindi ko sinabi na isa akong propeta. Ako kasi mga kapatid, alam ko rin ang mga mangyayari o nangyayari at mangyayari pa lang. Alam ko yan. Kaya minsan mga kapatid, pag harap ko sa pasyente ko minsan, siyempre pag dinirekta mo kasi mga kapatid, na pag sinabi mo ay ganito yung nangyari sa iyo, o ano yung mga ikaw ay nakulam, o napalipad hangin ka, o ang tingin sa iyo ng tao, sira ang ulo mo. Kaya marami dati yung mga sinaunang tao ay napagsasabihan ng mga sira ang ulo, ganto ganyan. Kaya ibinuo itong barahan na ito, yung mga barahan niyan. Kaya ibinuo yung barahan niyan para ilatag sa kanila kung ano ang mga mensahe na inilatag ng baraha. Yan. Kaya binuo ang barahan na ito upang ipaliwanag sa kanilang mga mensahe ng barahang ito kung ano ang mangyayari, dapat mangyari, nangyari na, o mangyayari pa lang. Yan. Kasi pag dinirekta mo kasi na sabihin yan sa tao na yan ang mangyayari sa kanila, tatawanan ka ng mga tao, sasabihin kang sira ang ulo. Kaya naisipan ko na gumamit ng baraha para maniwala sila na yan ang mga inilatag ng mga baraha sa harapan nila,
na yan ang mangyayari o nangyari na o mangyayari pa lang. Yan mga kapatid. Tulad nung dati nung sinabihan si Moises, nung panahon kasi dati wala pang mga barabarahan na mga yan. Mga sinauna, sinabihan ng Panginoon si Noah na na magbabaha ang buong mundo. 'Di ba tinawanan si Moises kasi wala kasi siyang pruweba. Ayan, kahit nga dito, kahit sa panghuhula, meron din namang ibang na hindi nila naniniwala pero nasa sa kanila naman po 'yun kung maniniwala sila o hindi. Hindi ko naman sila pinipilit. Wala naman pong sapilitan. Yan po mga kapatid. Basta sa akin yung mga aking mga ibinahagi sa inyo o ay mga kapatid ay magiging aral ito sa inyo. Ayan. Yan ang masasabi ko lang at hanggang dito na lang mga kapatid at God bless us. Ulingan po tayo palagi.